Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpahayag ng matinding dalamhati at pagkabahala si Tuesday Vargas matapos pumutok sa social media ang magkakasunod na pagkamatay ni Gina Lima at Ivan Cesar Ronquillo at lalo pang gamulo ang sitwasyon dahil sa mga kumalat na maling impormasyon at espekulasyon online. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Tuesday na bilang isang magulang na may anak na kaedad ng mga biktima, ramdam niya ang bigat ng mundo sa kabataang lumalaban sa panahon ng social media. Ani Tuesday, kahit mahalin natin ang ating mga anak, ang lipunan na malupit paglabas nila ng ating tahanan ang siyang literal na papatay sa kanila. Mariin din niyang hinimok ang publiko na tigilan ang pagpapakalat ng hindi na-fact check na impormasyon, lalo na iyong mapanira at mapang-akusa laban sa mga namatay. Utang na loob, huwag magpakalat ng hindi totoong mga bagay lalo na kung mapang-akusa sa mga nabanggit, diin ni Tuesday. Pinagtanggol din ng komedyante ang kabataan mula sa paratang na sila'y marurupok. Para sa kanya, mas mabigat ang pressure ngayon dahil sa social media kung saan bawat kilos ay binabantayan, kinokomento at hinuhusgahan. Hindi madaling lunukin ang matatalim na salita ng netizens. Hindi biro yun. Binanatan din niya ang Court of Public Opinion kung saan nahahatulan agad ang mga biktima kahit hindi pa kumpleto ang investigasyon. Nagpaabot ng pakikiramay si Tuesday sa mga pamilyang naiwan, sabay paalala. If you can be anything in this world, be kind. Kasabay nito, inanunsyo ni Valentine Rosales na magiging inactive muna siya sa social media matapos siyang kuyugin dahil sa mga pahayag niya laban kay Ronquillo. Matapos lumabas ng QCPD autopsy report na hindi namatay si Gina Lima sa pambubugbog, agad nagsorry si Valentine at sinabing sumusunod siya sa payo ng kanyang psychiatrist para magpahinga muna online. Kasalanan ba ng netizens ang patuloy na paglala ng mental health struggles ng kabataan o dapat bang managot ang mga content creators na nagpapakalat ng maling impormasyon?